Tinaas niya ang dalawang kamay na tila kriminal na sumusuko sa pulis. Fine, fine. Thank you sa treat. I'll enjoy the sun, the sand, or maybe a cocktail. Pagsang-ayon niya sa huli. Pakalumbaba siya sa lamesang pinikit ang mga mata. Great! Tumawa ang VP niya sabay palakpak. Just promise na hindi pagbabasa ng quarterly reports ang gagawin mo doon ha. You should spend your time on Rainier. Hindi siya umimik. O ano, I'll get going. Marami pang tatapusin. Kita-kit sa meeting mamaya. Huling sambit nito bago tumayo at nilisan ang opisina niya. Tumayo siya nang sinara ni Christina ang pinto. Uminat-inat na naglakad hanggang makarating sa balkonahe ng opisina niya. Tumingala siya sa langit. Napapangisi siya ng walang dahilan. Malamang kailangan niyang brim hindi lang sa trabaho but from the endless thoughts of Elliot Malyari and his ever-growing success. Malamig ang simoy na hangin sa hapong to. Sinabit ni Rosette ang buhok sa tenga nang nalaglag yon sa kanyang pisngi. Di siya komportableng binubuksan ng kulay berdeng kahon ng donuts at nilagay sa gitna ng maliit nilang mesa. Matimpi niyang inobserbahan ni Rainier na nakadekwatrong upo at may hawak na isang mataas na baso ng strawberry frap. Nasa labas sila ng coffee shop. Pinalalaya sa stress ang kanilang mga sarili. Nilapag niya lamang ang donuts ni hindi nag-abalang kumuha ng isa pati ang frap niya. Kanina pa dinedma. Lumukot ang ilong ng binata. Humihip ulit ang mabanayad na hangin sa mataong kalye at maingay na pinapilit ang mga dahon ng mga ornamental plants sa tabi. It was the kind of late afternoon that usually put her in a good mood, pero nung nasaktan siya, hindi niya na na-appreciate ang ganoong atmosfera. Kumain ka kahit konti, anas ng fiancé niya, sabay kuha na isang donut na balot ng krema. Sinusubakang hiliin pataas ang mundo niya sa mga ngiti. Tikman mo, makakalimutan mo ang pangalan mo. Involuntary niyang kinuha para hindi to ma-offend. Sabalit kinatitigan niya lang ang pagkain sa kamay imbes na isubo. Matutunaw na ang cream sa kamay mo. Puna nito. Tiningnan niya ang binata. Nakangiwi ito. Tinakpa na gana ekspresyon ng sinubo ang donut na pistachio flavor. Sinisi ang sarili na makita tong dismayado. Tila ginawa niyang panakip-puta si Rainier. Sinubukan niyang kainin ang donut pero dinilaan niya lamang. Pumait kasi ang panlasa niya. Binaba niya yon. Sinulya pa ng natutunaw niyang strawberry frap pero tumalikod lang at bumaliktad ang sikmura at sinserong tinignan ng kaharap. I'm sorry, I'm not hungry. Not hungry? Eh kanina lang pinipilit mo kung bilhan ka. Is there something bad that happened at the office? Buwelta nito. Sumandal at sinimsim ang frap. May kumukulit kasi sa isip ko pakli niya. Sa wakas, kinuha niya ang frap. Dahan-dahang sinipsip iyon. What is it? Tanong agad nito at binaba ang baso sa lamesa. We're going to Bohol. Mapakla niyang saad habang tinitingnan ang pagsalpok ng kilay nito dahil sa kalituhan. What do you mean? What are we going to do in Bohol? Nagmamadali nitong tanong. Binigyan ako ng 2 plane tickets ni Christina. Aalis tayo bukas, balita niya. Sumama ang mukha nito. Bukas? Nagbibiro ka ba? Seryoso ko. Pupunta tayo ng Bohol bukas. Gusto niyang magpahinga muna ako at saka 5 days lang tayo doon, paliwanag niya. Humugot siya ng hangin. Nanuot sa kanyang ilong ang bango ng strawberry at asukal. Hindi lang naman para sa akin, kundi para sa ating dalawa. Ilang sandali silang natahimik. Maya-maya, yumuko si Rainier. Nawalan yata ng gana makipag-usap sa kanya. Still, you're not happy. Ginawa ko ng kaya kong gawin pero alam ko, iniisip mo pa rin siya, tama? No, it's not about him. Mabilis niyang pangatwiran. Of course it's about him. May pagkakaila mo ba yon? Alam ko naman Bakit ko pa sinasabi? Every time we sit here, every time we talk, you're always somewhere else. And I know you're still with him. Hindi yan totoo, asik niya. Nanginig ang kanyang mga labi. Gusto ko lang bumiyahe. Bumiyahe para sa ano? Yumukod to palapit sa kanya. What do you really want out of this? Gusto ko lang mag-move on. Huminto siya para lumunok. I want to be able to look at you and not to feel guilty. I want to feel happy again, Rainier. Sana maintindihan mo na kailangan ko to. Lumambot ang ekspresyon nito. Kinuha ang frap para ubusin ang natitirang laman. Naglaho ang apoy sa mga mata nito at napalitan ng pag-aalala. At iniisip mo na solusyon ang pagpunta sa Bohol? He asked gently. Binaba ang walang laman baso at ginagapang kanyang kamay na nakapatong sa lamesa. You think leaving everything behind will make it go away? Matigas niyang pinilig ang ulo. Namutawi ang mapait niyang ngiti sa labi. Hindi.
Pero gusto ko magsimula ulit. Please, Rainier, samahan mo ko. I don't want to do this alone. Aniya sa pagak na boses. Humugot ng hangin, saka sinulyapan ang kanilang mga kamay. Pinalipas muna nito ang ilang sandali. Hinayaan niyang hipuin nito ang kanyang kamao bago bumuntong hininga at tumango-tango. Okay, we'll go. Mahinahon nitong pagbayag pero may bahid ng kalungkutan sa tono nito. Di niya maitagong nasasaktan din siya. Ngayong seryoso na ito at naging maayos ng relasyon nila, saka naman gumagawa ng kalokohan ng damdamin niya. Yumuko siya, sinuri ang ilang pitak ng sasahig. Pero mangako ka, agaw pansin nito. Mangako? Mangako ka na kapag nandun na tayo, wag kang tumango sa akin o sa sarili mo. Tumango siya na may pag-aalinlangan. Pangako. Ginawaran siya na malungkot ng ngiti ng binata. Then it settled. Inalis nito ang kamay sa kamay niya. Ramdam niya mula sa kanyang lalamunan ang malakas sa tibok ng kanyang puso nang bumaba siya ng van. Nalanghap niyang preskong hangin ng dagat na humalo sa mahalimuyak na mga bulaklak ng ilang-ilang. Niyayakap siya na maligamgam na simoy ng hangin at ang mahinang tunog ng mga alon na sumasampa sa dalampasigan. Kinusot niya ang mga mata bago pinagmasdan ang buwan habang binabagtas ang daan patungo sa disco bar. Simula nang dumating sila sa Bohol, disco bar agad ang naisipan niya. Kaya ayun, hinayaan siya ni Rainier na dumiretso dito. Nasa tabi niya ang kanyang fiancé at bantay sarado siya. She is ready to embrace the night and forget about Elliot. Lumunok siya na makatungtong ng bar. Sinakloban siya na maingay na tugtog at makukulay na neon lights. She took a deep breath. Hinayaang madala siya na masiglang paligid habang umorder ng inumin. Handa na niyang pakawala ng sarili mula sa mabibigat na sitwasyon na naranasan niya na kasama si Elliot. Pinulupot niya ang kamay sa bisig ni Rainier matapos niyang kunin ang drinks. Nilibot nila ang paligid upang humanap ng magandang pwesto. Sa kasamaang palad, walang bakanting upuan para sa kanila. Punong-puno ng tao. Kulang na lang maging sardinas sila sa malit na espasyo ng gusali. Nainis siya kaya't pinato ang inumin sa isang tabi at tinila si Rainier sa gitna ng dance floor. Ito talaga ang gusto ko. Sigaw niya sa ibabaw na maingay na musika, sabay taas ng dalawang kamay sa ere at sinimula ng paghataw. Habang unti-unti niyang kinakalimutan si Elliot, tiyempong paglingon niya, di niya inaasahang mabangga ang lalaki sa kanyang likuran. Lumaki ang kanyang mga mata ng matukoy, si Elliot John Malyari iyon. Kinurap niya ang mga mata, inisip na namamalikmata lang siya. Hindi si Elliot ang kaharap niya. Natauhan siya nang tinawag nito ang pangalan niya. Rosette? Palubog ang araw nang bumaba si Elliot sa kanyang makintab na kotse. Naglaan siya ng ilang saglit sa pag-a-adjust ng sarili mula sa bagong klima ng Panglao, Bohol. Sariwa ang hangin, nalalanghap niyang tubig alat. Malayong malayo siya sa magulong Maynila. Removing his sunglasses, he let the dazzling view of Panglao Beach over him. The glistening waves lapping at the shore, creating a soothing rhythm that matched the beating of his heart. Sa wakas, nakakalanghap siya ng preskong hangin na magpapawala ng bigat niya sa loob. Umaasa siyang makalimutan si Rosette. Hindi pa siya nakakarating ng villa, si Rose na kaagad na nasa kokote niya. Hindi niya alam kung okay lang ba na pumunta siya ng dagat. Maaalala niya ulit ang masasayang araw nila sa Palawan. Dapat pala sa bukid siya tumungo. Sir, welcome po sa Bohol. Masaya po kami makasama kayo. Bungad sa kanya ng caretaker ng villa, ang matandang lalaki na may welcoming smile at nasunog sa araw na kulay na balat. Inabot ang kamay para makipag-handshake. Magalang siyang nakangiti. Tinugunan ang handshake nito. Thank you. I like your place and it looks wonderful. I can't wait to settle in and enjoy it. Tumawang matanda. Hindi po kayo magsisisi dito, sir. Marami pong magagandang view ang Bohol. Sulit na sulit ang 5 araw ninyo. Siya nga pala, kung may kailangan po kayo, sir, tawagan niyo lang po ako. Tumangot-tango siya at sakay ginala ang tingin sa paligid. Tama ngang sinabi nito, maganda rito. Kitang-kitang malapainting na sunset, tahimik at sariwa. Ginambala siya na nag-vibrate ang cellphone niya sa bulsa. Hinugot niya. Nakasimangot at tiningnan ang caller ID at tila nakaramdam siya na magkahalong emosyon sa pagtingin sa pangalan nito. Bumuga siya ng hangin bago ito sinagot. Enough? What's up? How's the flight? Nakarating ka na ba? Inunanan siya na maraming katanungan ni Magnus. His voice is lively, mix of concern and excitement.
Okay lang naman, medyo nagka-delay lang sa flight. Kakarating ko lang sa villa. You know, the view is breathtaking, tugon niya. Sinisikap paganin ng usapan kahit may mabigat na pinapasan sa dibdib. Tumindi ang kagustuhan na makita ulit si Rose. Paano ba niya matutuldukan ang suliranin na kailan may hirap na hirap siyang solusyonan? I wish I could have come with you. Nakakaingit ka. Kung di lang sana ako hawak sa leg ng kumpanya at ni Juliet. May bahid ng frustration na saan nito. Tumaas ang kilay niya sa pagbanggit nito ng pangalan ni Juliet. May pagkakaunawaan na ang dalawa. Hihintay na lang balitang engaged na mga ito. Di niya lubos inakala na pagkatapos ng mala-roller coaster na relasyon ng dalawa, mauuwi pa rin sila sa isa't isa. Nilagay niya ang isang kamay sa bewang. Tinuon ang atensyon sa dagat. Umalon-alon ang kanyang damit sa malakas na ihip ng hangin mula sa dalampasigan. Yeah, I know. Pagigihan mo ang trabaho mo dyan. Wala akong problema mag-isa dito. I think I like it here already. It's quieter than I expected. Good. At least, makapag-isip-isip ka. Siya nga pala, Juliet sends you her regards. Mag-enjoy ka at mag-relax daw dyan. Thanks, dude. Send also my regards. I'll keep you updated. Talk later? He sighed, glancing back at the old man who was patiently waiting. Sure, ingat dyan. Anito bago pinatay ang tawag. Pinatay niya ang cellphone at sinilid pabalik sa kanyang bulsa. He took another breath, the salty air filling his lungs. Hinawi niya pa atras ang buhok bago binalik ang atensyon sa matanda. So, what's first on the agenda? Ipapakita ko po muna sa inyong buong villa. Nakangiting si Wallet nito. Kung gusto niyo po, pahihiram ko sa inyo ang yate ni Sir Magnus. Sounds great, tugon niya. Di niya inakala na may tinatagong villa si Magnus sa Bohol. Mas malaki ang bahay bakasyonan nito kaysa sa kanya. Hinawakan niya ang baba. Ilang araw siyang hindi nagsishave kaya humahaba ang walbas niya. Tama ang sinabi ng mga kaibigan niya na rugged look siya. Kapag marating niya ang kwarto mamaya, pagsashave ng balbas ang unang lilinisin niya sa katawan. And now he couldn't help but wonder if this escape would truly allow him to leave everything behind, especially the memories of Rosette that lingered like a ghost in the corner of his mind. Sumingkit ang kanyang mga mata nang maramdaman ng mainit na likidong dumadaloy sa kanyang lalamunan. Subalit hindi sapat ang vodka para humupa ang bagyong sumasalanta sa kanyang loob. Nahilo siya sa ingay ng musika, hiyawan ng mga tao at makukulay na ilaw ng disco bar ng Panglao. Nasa dalampasigan to kaya't ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin. Umupo siya sa gilid, doon mismo sa lugar na hindi niya maaagaw ang pansin ng iba. Ngunit kahit anong tago, may ilang babae pa ring mistulang gamo-gamo na naaakit sa apoy niya, each one trying to catch his attention, leaning closer with saccharine smiles. Binato niya na malamig na tingin ang babaeng ladlad ang dibdib nang akmatong yumukod palapit sa kanya. Practically nilalapat ang sarili sa bisig niya. Not interested? Angil niya. Ngumuso ang babae. Naiinis siyang nilayasan. Tinungga niya ang huling shot ng vodka. Ibinaba ang baso. Pinagmasdan ng mga tao sa dance floor. Wala sa sariling tinatapik ang daliri sa kandungan. Niyugyog ang ulo para sabayan ng musika. Ginaganahan ata siyang sumayaw ngayon. Inikot niyang paningin sa paligid hanggang sa dumapo sa isang pamilyar na mukha. Nasa bar counter si Rosette. Umorder ng drinks habang nakakapit bisig kay Rainier. Natood siya. Lahat ng nerve niya sa katawan na alarma habang pinapanood to mula sa madilim na tabi. She looked radiant. The soft glow of the bar's lights bathed her in an ethereal sheen, accentuating the delicate curve of shoulders and the natural elegance in the way she held herself. He drawn to her once more. Bumilis ang tibok ng puso niya nang matanaw ang maliwanag ng ngiti nito. Nais niyang tumayo at sugurin to ng yakap. Matagal na panahong hindi niya to nakikita at atat siyang kulingin ang dalaga sa kanyang mga bisig. Naglaho ang kasiyahan niya na malaman na nakangiti ito kay Rainier. Yeah, fiancé nito ang babaeng mahal niya. Convinced na sana siya na wala tong feelings kay Rosette, subalit kung makalapit dito parang ayaw pa kawalan at natatakot mawala. He tightened his grip on his glass. Sinaksak siya ng kasilosan. Sumidhi pa na makita tong malapad ang ngiti kay Rainier. Halatang masaya sa anumang sinasabi nito. Humapdi ang dibdib niya nang maligaya ito. Ang ligaya na kinalimutan niyang ilang araw matapos niyang malaman ang kasinungalingan nito.
Tila insulto sa kanya na makita tong nakamove on na, as if he were a distant memory. Nanangis ang bagang niya. Gusto niyang sugurin to, kumprontahin at tanungin kung bakit masaya to samantalang siya nalulunod sa sakit na iniwan nito. Pero may isang parte sa kanyang pinipigilan siya na wag gawin yon. Nakakasakit lang sa pakiramdam na binaliwala siya nito. Let it go, just forget her. Sumbat niya sa sarili. Sinalin ang natitirang vodka sa shooter's glass at isahang tinungga. Kumirot ang lalamunan niya sa umaapoy na likido. Kahit anong sumbat niya sa sarili, natigilan ang pagmamasid dito. Di niya maalis sa mga mata. She was ordering cocktails now. Her head dipped back in a laugh, her eyes sparkling. Tinutup niya ang dibdib. Di makontrol ang emosyon. Gusto niyang magwala at tatakin to palayo ng bar, ilayo sa ibang lalaki. He cannot help being primal and possessive watching him beside another man. Kapag Juan, yumukod si Rainier at may binulong sa tenga nito na ikinangiti ng huli. Kumulo ang dugo niya, kiniyom ang mga kamay. Dinagdagan ni Rosette ang galit niya nang hinaplos nito ang pisngi ni Rainier. Otomatiko siyang tumayo, binato ang baso sa sahig na kinalukso ng lalaking dumaan. Tumiimbagang siya, tinutok ang mata sa dalawa. Dapat niyang puntahan ang dalawa, bawiin kung anong sa kanya. Hindi pwede. Pinilit niya ang sariling ibaling sa ibang direksyon ng tingin. Mali ang desisyon na sugurin ng dalawa. Magbumukha siyang kaawa-awa at selosong hangal na pinipilit ang ex makipagbalikan kahit ang totoo siya naman ang nagtaboy. Kung masaya to ngayon sa iba, dapat tanggapin niya at hayaan. Diba pagmamahal pa rin yun? Bahala na ako, magkagutay-gutay ang kanyang puso. Kailangan niyang pilitin na kalimutan si Rose. Umungol siya at sinapo ang noo. Humakbang patungong dance floor. Ibubunton niyang galit sa pagsasayaw. Nang makaapak sa destinasyon, sinimulan niya ang paghataw. Pinakawalan lahat ng masasamang enerhiyang inipon sa katawan. Humihiyaw sa tuwa na mistulang baliw. Wala siyang pakialam kung titingnan siya na masama ng iba. Lulunurin niya ang sarili sa gabing to. Nagising siya sa wisyo na may bumangga sa kanyang likod. Isang salpukan na nauwi sa hawakan. Muntik matumba ang balingkinitang babae. Mabutit na hagip niya ang bewang nito. Magkasabay silang napapuwang ng bibig na magtamang kanilang mga mata. Bago siya madala ng kagandahan nito, mabilis niyang ibinaksi sa tabi ang dalaga. Nagmumurang tinalikuran nito. Pinoproseso niya ang mabilis na pangyayari nang ma-realize na pamilya ng isang yon. Nanginig ang puso niya na mapagtanto, si Rosette Valentino ang babaeng sinalo niya. Napamura pa sa ilalim ng kanyang hininga. Elliot! Narinig niyang tawag nito sa kalagitnaan na maingay na disco bar. Saglit, napako siya sa kinatatayuan. Kiniyom ang kamay pero hindi pa rin nalingon. Hindi siya sumasagot, subalit ramdam niya ang papalapit nitong presensya. Kung kanina, gaano siya kaatat na lapitan to. Ngayon, animo natatakot siya at gusto tong takasan. Hanggang namalayan niyang malalaking hakbang na ang ginagawa. Wala siyang lingon na lumalabas sa bar. Sininghot ang sariwang hangin nang maramdaman ang malambot na lupa sa paanan. Nasa dalampasigan siya, tila hinihilamusan siya na malamig na hangin. Elliot! Tawag pa rin ni Rosette. He did not expect that she followed him until here. Sa kanyang inasal, wala pa rin siyang pagbabago gaya nung araw. Pinapakitang galit pa rin siya. Naririndi kaya hinarap niya ito. What the hell do you want, Rose? Following me until here, huh? Hindi ko naman sinasadyang makita ka dito, kaya sinadya kong habulin ka para magpaliwanag. Basag ang boses itong pahayag. Kahit madilim, naakit siya sa alindog nito. Wala ka dapat ipaliwanag. Alam ko na ang totoo at ayoko na makinig sa mga kasinungalingan mo. Napalunok ito. Kiniyom ang mga kamay, pero matapang na lumapit sa kanya. Inaaway siya ng konsensya ngayon. Tinutukso siyang kaibigan at yakapin to, subalit nahihirapan kung paano to patatawarin. Hindi na ako magsisinungaling. Totoo na to, Elliot. Totoo kitang minahal at totoo kitang mamahalin habang buhay. Nangangatal ang boses nito. May ilang butin ng luha ang kuminang sa pisngi. Please, nagmamakaawa ako. Pakinggan mo ko. Matagal niya tong tinitigan bago maglambot ang kanyang ekspresyon. Humakbang palapit sa dalaga. You think an explanation is going to change anything? Tanong niya sabay kibit balikan. Puno ng pagdedepensa ang kanyang tindig, parang sinusubukan protektahan ang sarili sa salitang bibitawan nito. You think saying sorry will undo the damage you've caused?
You already shattered my trust. Wala na akong pakialam sa'yo, Rose. Salamat sa pagmamahal pero nagsisisi akong minahal kita. Her breath hitched. Yumuko at mahinang humagulhol. Sinasaksak niyang sarili. Nagsisisi sa binitawang salita. Yung gusto niyang pagsabihan to na magaganda, pero masasamang salita ang lumalabas sa kanyang bunganga. She took a hesitant step closer, lifting a trembling hand as if to reach for him. Nagustuhan ang kilos nito pero pinigil ang sariling maakit dito. Alam ko masama ang loob mo sa akin pero sisikapin kong sabihin ng paulit-ulit sa'yo. Totoo kitang mahal kahit huli na at kahit di mo na ako mamahalin. Sana mapatawad mo ko sa nagawa kong pagsisinungaling. Sana maalala mong ikaw lang ang lalaking totoong minahal ko. Enough, Rose. Pagod na ako sa pakikinig sa'yo. Di ba may fiancé ka na? Kalimutan mo na ako at dun ka na sa kanya. Akma niyang tatalikuran to pero pinigilan ang braso niya. Nanindig ang balahibo niya nang dumampi ang malamig nitong palad. Hinihiling ko lang na mapatawad mo ko at lalayuan na kita, sabi nito. Tila binuhusan siya ng isang timbang tubig na punong-puno ng yelo. Ang mga salitang nagpapahiwatig na tuluyan ng mawawala ang babaeng iniibig niya ng tapat at hindi niya matatanggap. Imbes sumagot, tinanggal niya ng paisa-isa ang mga kamay nito. Hindi niya tiningnan sa mata at nanlulumong iniwan to. Tumingala si Rosette sa langit nang sumandal sa wooden bench.